Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa okrayan, ready na rin ba? At para mas masarap at masaya ang kwentuhan, etong ating kapatid na si Han. Hi, Ate Ami! Ready na kami dito! Sausawa na, di ba? Saan ba tayo? Uy! Face to face na! Yeah! Sinong sisimangot? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face! Isang masayang araw sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa amin mula po sa umpisa hanggang sa mga araw na ito kung saan namamayagpag na po ang ating programa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin sa internet. Gaya na lamang ni Sally Rojas ng Gestalia, Dubai, kay Gina Dogangka ng Barking Essex, London, UK, kay Mel Fernandez, and Lema Labadan ng Canada. Ganon din kay Luke Esteban ng Chicago, Illinois. Salamat po sa inyong lahat mga sausawero at sausawera natin sa ibang bansa. Naku, salamat po sa lagi ninyong pagtangkilik sa ating programa. Ako pa rin po ang inyong Ate Ami na lagi nagpapaalala. Kung may problema kaharapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At para naman, ito ang gabay ng mga sausawero at sausawera. Ito na ang ating sausaw king na si Hans Mortel. Gabay! Natawa naman ako dun sa gabay. Hindi ba gagay? Ang sexy mo, Te Ami, ha? Kaya naman talagang pang-world class na ang programang ito. Siyempre, hindi lang dahil sa'yo, ito ay dahil din sa kasama nating trio tagapayo. Simulan natin sa ating legal expert mula po sa opisina ng Public Attorney's Office, Attorney Vanessa Joy Ongpe. And syempre, ang ating pong guiding light, ang ating spiritual advisor, Reverend Father Jerry Tapiador. Ang ating pong psychiatric expert, naku, tagapagpaliwanag ng mga dahilan kung bakit ang isang tao ay medyo nasasaliwa ang pag-uugali, Dr. Geraldine Sayo. Ang mga tagapayo ng bayan, soon to be tagapayo ng mundo. Kumpleto na. Si Ate Ami na sexy, dyan na rin ang inyong gagay. Dito, isa na lang ang kulang. Ay, naku, nang dahil na naman sa ikinalat na chismis ng isang kapitbahay, tatlong magkakapatid po ang nadamay. At dahil dyan, nako, eto na ang hindi maganda. Iba't ibang baho na po ang naglabasan. Yan ang ating face-to-face issue of the day. Isang nawawalang bisikleta ang naging mitya ng isang malaking gulo. Walang bike na yun, may nawawala na pala sa kanila, nakakaraan isang linggo na. Kaya hindi ko naman alam kung kaninong bike yung dala niya, basta may pinasasangla sa akin. Kagulo kami. Dahil sa pagbibintang mo sa bike, nag-react nga yung mga kapatid, sinugod ako. Ngayon siya nagsabi din sa mga kapatid ko, sa kasasawa ko, sa mga bayaw ko na, si Bing, may dalang bike. Baka yun na siya nagtuwa ng bike ng bayaw ko. Kaya lahat kami magkapatid, nagkagulo kami, away-away kami. Siguro may galit sa akin, siguro talaga siya. Kasi nga may gusto sa asawa ko, ganyan. Pwede ba ako maging manyakit sa asawa ko?
Kaya humanda ka sa akin, pag magkita tayo, talagang kakalbuhin ko lahat ng buhok mo. Talagang Naku! Saan kaya makakarating ang takbo ng bisikleta sa kwentong ito? Alamin na natin yan ngayon na! Dito lang sa Face to Face! Mga kapatid, ang nagrireklamo po ng dahil sa pinagbibintangan daw na nagnakaw siya ng bisikleta, tawagin po natin si Bing Papa. Pasok! Ate Bing, kamusta? Talaga namang nakahawak ka pa kay B1. oo, kasi idol namin si Biwan. Talaga? Si Bito. Kami magkapatid, idol namin yun. Lalo ka na. Ay, salamat po. Ano po ba itong gulong kinasasangkutan ninyo? Ano bang nangyari? Kasi ganito kasi yon. Si Ate Susan, ano yan, kasama sa trabaho ng asawa ko, bumibili siya ng mga materialis, lagi siya inuutusan. Ngayon, yung may issue sa amin na nawala ng bike yung bayaw ko, tamang-tama na mayroon na kaming alitan na dati, siya nagsabi na ako daw ang kumuha. Yun ang sinabi niya sa mga kapatid ko. Sinabi po sa mga kapatid ninyo ni Aling Susan. Oo, kasi ganito balita na, alam, nawala pala yung bike ni Daddy, sabi ng kapatid ko. Ngayon sabi ni Ate Susan, ay, alam ko na kung sinong kumuha. Si Bing yun ang kumuha. Bakit naman po niya nasabi yun? Kasi nga, minsan kasi may bit-bit kasi akong bike. Oo. Pero yung bike na bit-bit ko yun, sa asawa ko yun. Diretsahang tanong sa'yo, Ate Bing. Kinuha mo ba o hindi? Hindi. Yung bisikleta? Hindi ko talaga kinuha yung bisikleta. Nung sinabi ng kapatid ko na ano, may nakita si Ate Susan na may bit-bit ng bike. Kaya sabi ko, sinong suspect nyo? Sabi kong ganon. Kasi hindi ko ba iniisip na ako pala pinagbintangan eh. Ngayon sabi ng kapatid kong panganay, ikaw. Kaya nabigla nga ako dahil ako palang suspect. Pagdating ng isa kong kapatid, bigla agad akong tinadyakan sa isa kong kapatid. Sino tong dalawang kapatid mo na umaway sa'yo? Si Gigi saka si Rachel, kapatid ko. Okay, si Gigi at si Richel, sila yung kinausap ni Susan. Oo, na ganun nga, nakakita daw siya na ako may bit-bit na bike. Ano naman ang naging punto ni Susan para sabihin niya yon kung hindi ka talaga niya nakita? Kasi minsan kasi yung naghulog ako sa lotion, hindi niya hinulog yun sa kinuhanan ko. Yun ang dahilan talaga. Ano naman ang lotion na yon? Mula bisikleta napunta tayo sa Oo. lotion. Ibig mo sabihin, pati sa lotion, nag-away kayo? Oo, yun Bakit? Kasi nga, 199 yung lotion. Ngayon, sabi ko kay Susan, ihulog ko to ikaw na magbigay. Ngayon, pagkabukasan, nasalubong ko yung pinagkuhaan ko ng lotion. Siningil niya ako, di nagulat ako. Sabi ko, nandun na kay Ate Susan, binigay ko na. Binigay mo ba talaga? Oo, binigay ko talaga 50. Magkano binigay mo? 50 lang, kasi 199 yun eh. Okay. Ayon din sa aming research, meron pang isang naging dahilan kung bakit kayo nag-away-away ni Susan dahil gaano katotoo na minsan daw parang, ano ba, si Aling Susan ang nanghihipo sa asawa ng kapatid mo? Oo, yan. Anong naging reaksyon ng lalaki? Siyempre, nagulat. Nagulat kasi parang nasakitan siguro. Sakitan yun. Bukod sa yung asawa ng kapatid mo, pati yung asawa mo, Oh, sabi nga daw niya, nagsisilos nga daw ako sa kanya, kaya galit daw ako. Sabi ko, paano ako magsilos sa'yo na, kumpara nga pag bumuka ko sa mukha mo, paano yan? Oo. so nang dahil doon, nagsanga-sanga na ang away niyong dalawa Ang ni Ate pinakamatindi Susan. talaga, kaming magkapatid, nagkarambulan talaga. Nung humarap ako sa kanya, Ate Susan, tinuring pa naman kitang parang tunay na kapatid. Muntik na kami magsapakan nga eh. Bakit? Dahil nga doon, kasi kayaan din yun eh. Lahat sa amin nawawala, kung ano man nawala sa amin, sa akin na pinupoint na ako ang nagkuha. Kaya nung nalaman ng asawa ko, nagalit na, yung pinagmumura ng mga kapatid ko, kaya pinunta niya si Susan, nagpasama kung saan daw yung bike. Pagpunta doon sa may bike namin yung nandoon, nakita niya. Ngayon mga kapatid, oras na para marinig naman din po ang panig ng inireklamo ni Bing na ayon sa kanya ay, naku po, patawarin, manyak daw. Totoo ba ito? Tawagin po natin si Susan Celestino. Pasok! Ate Susan? Sandali lang! Sandali lang, sandali lang. Bakit parang nakaangklang kayo kay B1 talaga? Sandali lang, Aling Susan. Diretsahang tanong, Ate Susan, gaano katotoo na hinipuan niyo daw po yung asawa? Diretsahang tanong, Ate Susan, gaano katotoo na hinipuan niyo daw po yung asawa ng kapatid niya? Siyempre, pagka kakalubitin mo siya, kasi may ingay yung welding, tsaka yung mga pang-isis. Siyempre, pag kinalabit ko lang, gano'n, o. Nasa tagiliran ba? Hindi na mas malalim pa Tagiliran pong ba? kwento tungkol dito, maririnig natin mula kay Ate Susan sa pagbabalik po ng Face to Face. Sabi ng bayaw niya, yung sa may alam ka bang sinangla si Bing na bag? Sabi ko, meron. Sinungaling ka! Sinungaling!
Nag-away kami magkapatid! Nandahil sa'yo! Pagtalikuran. Mga kapatid, kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face kung saan tinatalakay po natin ang issue ng magkapitbahay na sina Bing at Ate Susan na nagkagulo po ng dahil sa nakawan daw ng bisikleta at akusasyon ng pagmamanyak daw sa asawa. Ano po ba talaga ang totoong nangyari, Ate Susan? Nasa contraction Hinipuan niyo ako. po ba? Hindi ko pwedeng hipuan ng asawa niya kasi nasa contraction Nanghipo na talaga, nanghipo. Ang gawa ko sa kanya, Nanghipo talaga kinakalamit eh. ko. Para Yung asawa po ito ni Gigi? Hindi, asawa niya ang kasama ko sa contraction eh. Eh, ang sabi po, ang hinipo niyo daw po ay yung asawa ni Gigi. Hindi, paano ko mahipuan sa asawa ni Gigi? Ilagay ko lang sa contraction. Kasama ko yung asawa niya. Magkasama sila O, sa paano ko trabaho. siya mahipuan? Yung asawa ko sa mga bayaw ko, magkasama sa trabaho. Magkakasama ka sila. So, hindi po totoo. Hindi yung totoo yun. Okay, Saka yung bakit siya sinasabi hipuan? po ninyo na nakita nyo daw si Ate Bing na may dalang bisikleta at isinabi nyo dun sa magkapatid, eh alam nyo po bang naging away ito nila na malaki? Hindi kasi siya ang nagpunta Hindi sa ko akin. namin mamamin yan, sa totoo lang, Susan. Sabi Si lang Susan. nagpunta, sabi niya. Nagtiwala ko sa'yo eh. May sasangla akong bike. Sabi ko, sige ka ako. Sino ang nagpunta po sa inyo? Si Beng. Sandali lang, sandali lang! Sandali lang po! Sandali lang! Ang sabi kanina ni Ate Bing, dala niya yung bisikleta ng asawa niya at sinanla niya sa iba. Sinanla mo ba yun kay Ate Susan? Hindi. Nagpunta sa akin. Inutusan niya ako isang lako daw. Sabi ko, nasa contraction ako. Hindi ko sinutusan sa handa. Maling araw ko bit yun eh. Ngayon, yung bike na yun, iniwan niya doon sa mga hipag ko, sa bayaw ko. Doon sa may bahay namin. Doon niya po Oo, doon sinanla. niya iniwan. Nagpunta mula siya sa akin. Kanino po yung bisikleta ang dala niya? Sa asawa niya yun. O eh bakit ang Dala niya. kinuwento niyo daw doon sa mga kapatid Hindi, eh? kasi sabi Doon sa bayaw. Sabi ng bayaw niya, so sa may alam ka bang sinangla si Bing na bike? Sabi ko, meron. Eh, hindi ko naman alam na yung bike pala ng bayaw niya nawawala nung nakaraang linggo. So hindi po ninyo, kumbaga aksidente ang nangyari na Tanong niya tinanong sa akin lang kayo, kaagad. pero ang sinasabi niyo lang naman po ay may bisikleta kayong Oo, nakita. Oo. Kaya Ma'am Ami, Pero hindi kaya ibig talaga sa sabihin akin, na yung Ma'am Ami, yung bisikletang ginawa yun niya eh. ay yung sa Kasi bayaw. mga anak ko Oo, dalaga, mga sinasabi. binata. Malang napahiya na rin ako doon Kasi sa ang amin. tanong Nang Tsaka dahil sa mga po dun kapatid. sa ginawa ninyong kwentong yon na hindi naman siguro din sinasadya Oo. ninyo. Na may nawawalang bike. Okay, nag-away-away po ang magkakapatid. Ano pong reaksyon nyo? Na, ba't ka ako nag-react kayo kagad na yung si Bing ang nagnakaw? Sandali! Sandali lang! Sandali lang! Ate Bing, Kasi hindi tayo ano, magkakaunawaan kapag kaganyan. Kasi ma'am, parang masakit kasi sa akin din nangyaring ganun eh. Kaso lang kasi kaibigan ko talaga yan siya. Kahit kung ano mang hilingin ko sa kanya, minsan wala kami. Ay, tama naman sinabi ko, Binibigyan tama niya rin ako. naman. Kasi mga Gaano na kayo katagal na magkaibigan? Magmula nung dumaan sila ron, ilang taon na sila dumadaan doon sa amin. Magmula nung nakakakontrata ko ni asawa niya. Oo, kasi siya nung nagbibigay ng kaibigan na trabaho kami. doon, kaya ganun na kami. Kasi pag may nag-ano sa akin sa barangay ng trabaho, kinukuha ko asawa niya. Gaano po katotoo yung sinasabi ni Ate Bing na may gusto daw po kayo sa asawa Hindi niya? ako pwede magkagusto ron. Kasi parang hindi naman kami magkakaiba na eh. May asawa rin naman ako. Paano ako magkakagusto sa asawa niya? Hindi sa kanya ma'am, sabi kasi Diba? nagsiselos daw ako sa kanya. Sabi ko, Sino baka, ang nagsabi nun? Sabi niya, silos ka lang sa akin eh. Paano ko magsilos sa kanya na, baka insecure ka lang sa sarili mo kasi mukha ka ng papay. o kahit man papay, kung yan mo, magkura ko. Sandali Ano, lang. Ano, ang papay. Itsura mo May kasi iyakan. mukha kang May lola. Sandali lang! Ate Bing, sandali lang. Yoy! Ako nagkapin ko yan, oh. Wala yun. Ano naman po yung kwento tungkol sa lotion? Anong nangyari? Binabayaran daw po kayo ni Ate Bing. Nagulog Hindi po nyo ako. naman daw binayaran. Nagulog ba ako ng 50 sa kanya? Ngayon, Yes, kami, yun. nagpunta kami doon, nasa lubong namin siya. Ang sabi ko sa kanya, Beng, magpapadala ka ba ng hulog? Sabi niya, hindi ako na lang ang pupunta ron. Hindi, Ang binigay sabi sa po niya, inyo. binigay niya sa inyo. Ngayon, di nagpunta kami, nagbayad na kami ng amin. Sabi, bakit wala si Bing na padalang hulog? Sabi ko, siya na lang daw pupunta. Hindi Tapos nalabas dinadala ko niya, sa inyo, ma'am. Sabi ko, dalhin mo na nga ito, ibigay mo May kay testigo Susan. ko na may Kasi wala bukas kang kasi ako binigay. rin palabas. Baka hindi ako makita. Kaya sabi ko Saan sa kanya, napunta yung pera? Wala siya ibinigay na pera, ang Wala pinapalabas ka niya daw lang. binigay ma'am, halagang 50 babay, kaila. Binigay ko sa kanya yun. Halaga 50 pala, ma'am. Sisirain mo Hindi ba ah. ako? Kung baka dahil sa 50.
Saan ba 50? Magaya Hindi ka pwede mamuha ng 50. Hindi. Bakit wala siyang pantong? Kaya, Yun nga, kasiraan ko rin naman yun na. Nagbibigay sa kanya 199 yung utang ko sa lotion. Ngayon, sabi ko, nahiya lang siya sa naglolosyo Ate kasi hindi Susan. siya nakakabayad hanggang ngayon. huwag kang mahiya. Asawa ko, kumikita naman sa asawa ko. Kahit natutungit ako, Siyempre, mayroon din naman akong susugal pera. ka eh. Tatanungin ko lamang si attorney sa pagkakataon na ito. Attorney, yung nangyaring yon na nakapag-chismis si Ate Susan ng ganon tungkol kay Ate Bing na mali pala. Meron bang pwedeng isang pangkaso? Kung sakasakali man na maisipan ni Ate Bing na magdemanda, meron ba siyang pwedeng ikaso kay Ate Susan? Maaari pong kasuhan ni Ate Bing si Ate Susan ng paninirang puri o Dapat oral nakasuhan yung bayaw defamation. niya. Criminal case po yan. Ngayon, yan po ay kailangan, meron tayong witnesses na sinabi nga po ni Ma'am Susan yon na kinalat niya na kayo ang nagnakaw ng bisikleta. Mga kapatid ko po taga mamang sinabihan niya. O yun po, pwede nyo gamitin witnesses sila. Ang ano po dyan, paninirang puri dahil nagkalat siya ng isang bagay na makakasira sa inyo. Maraming pong salamat, Attorney Hans. Botohan na. Okay, mga kapatid na sawsawera, boto time tayo ngayon. Puti kung para kay Ate Beng or Bing at pula naman kung para kay Ate Susan. Ready na ba? Go! Boto na! Aba, Ate Ami, ako ay medyo nagulat at mas marami akong nakikitang nagtaas ng pula. Na kung tutuusin, yung pula ang inirereklamo ngayong araw na to. Mga ka-face-to-face, narito po mga kapatid ni Bing na galit din po kay Susan. Ano nga po ba ang himutok nila laban kay Ate Susan? Tawagin na po natin si Gigi Balahoro at Richelle Avenido. Pasok! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Oh! Nag-away kami magkapatid! Sandahin sa'yo! Paano tayo mag... yan? Sandali! Ha? Yabang ka? Sandali lang. Ha? Ma! Teka lang! Mga kapatid ka galing! Sandali lang Ayan eh, po. kapatid ka kami! Sandali, bakit matitinig ako? Dahil na ako natitinig eh! Ako na si Ami! Kaya, bakit kayo? Nakakaya! Sabi ka nga, kapatid ko manggagaw! Sandali lang. Ha? Sandali lang. Bike pala ng asawa yung sinabi mo. Ninakaw niyang bike sa kapatid ko. Lang, maninaw. Sabi ko, meron talagang bike. Huwag maminaw-minaw. Maminaw na, lang. Pisiyan masyado. Sisiraan ang Ma'am, puwi kasi ng kapatid ko. sinakal namin to, ma'am eh. Sinuntok namin. Binugbog namin yan eh. Mga kapatid, sana po pagbalik natin maintindihan natin si Ate Gigi at si Ate Richelle sa kanilang kwento at sana po huminahon sila sa pagbabalik po ng face-to-face. Hindi tayo magkaintindihan. Kanina pa ako nagsasalita, sumasabay kayo. Huwag mo akong turuin. Kaya ma'am, Ang mga problema, face to face. Pagtalik Mga kapatid, nagsakasaka na po ang ating kwento mula sa bisikleta hanggang sa hindi pagbabayad po ng hulog sa lotion hanggang sa humantong na po sa sinasabing payanyanching daw, di umano ni Ate Susan. Sa asawa mo ba yon? pag dumadaan kami sa bukid, dahil daanan nila yung bahay namin. Ano sa'yo? Pero yung sa asawa niya, ayaw niya nagsisilo siya sa akin dahil mas maganda ako kaysa kanya. Gigi, anong ginagawa mo sa buhay? Nagtatrabaho ka ba? Nagmamasayan ko, ma'am. Okay. Si Richelle, Bahay lang. sa bahay lang. Doon sa nangyaring tungkol sa bisikleta, bakit naman umabot sa puntong inaway niyo kagad yung inyong kapatid at Siyempre, sinaktan? bispin silang dalawa. Ngayon, ito, kasama na asawa ko sa trabaho. Sabi ng mga bayaw ko, ay San, nawala yung bike. May alam ka bang nagbitbit ng bike? Pati kami, mismo, sinabihan niya. Ang asawa mo ang nawala. Yung sa Bayaw ko, namin. ate ko nasa Dubai. Sabi pa niya, concerned ako sa inyo magkapatid. Ang kumuha ng bike madaling araw. Si Beng, may kasama pa. Si hindi maniwala. Dahil si Beng, siya best friend niya. Oh, kami siyempre ayaw namin magnanakaw. Binugbog namin to. Binugbog Kaya namin ngayon, to. pagkakala. Binugbog namin yan. Sandali. Binugbog namin yan. Ha? Ha? Binugbog namin yan.
napatunayan na hindi pala yun ang bisikleta ang dala ni Bing? Kasi inaway niya yung asawa ko, ma'am. Inaway Kasi namin daw, yung bakit asawa daw niya, ma'am. pinapayagan na Ngayon, lang. ang ginawa ng asawa niya, para malinis ang pangalan nito, kay konsentidor minsan yung sa asawa, pinuntahan si Susan. Ang sabi niya, May San, turo lang kung saan sinangla." saan ba ni Bing bininta yung bike? Bike ni Daddy. Samahan mo ako. Pagpunta Para nila mapatunayan doon, lang. yung pala, bike ng asawa niya yung sinangla. Susan, anong ginawa mo nung nalaman mo hindi naman pala yun ang bisikleta? Sana humingi ka na lang ng Wala! dispensa. Wala! Asawa ko Si lang. asawa lang niya, sabi Sandali niya. lang. Siguro nasasamahan kita doon sa bike kung kanino yung bike na sinangla ni Beng. Para magkaliwanagan kayo kung ninakaw ba yun o hindi. Eh, binugbog na nila. Paano ba ako magpapaliwanag? Paano sabi mo si Bing mismo, nakita mo nagnakaw? Kaya ko to. Kaya nga, di ba? Bakit Kaya ko to talaga. Hindi mo na tinanong Ikaw mismo ako, nagsabi ba? na Jay, nakita ko si Bing Hindi ang mo nagbibiyak talaga ng pinuntahan yung bike. Ano yung tsura ng Madaling bike? araw. Oo nga, Ate Gigi, pero kanina ko pa ipinaliliwanag na hindi yun sapat na dahilan para bugbugin mo ang Hindi kasi kapatid ma'am, pag nanakaw mo. yun eh. Pag nanakaw, mali yun eh. Bukod ko siya sa amin. Pati yung isa kong kapatid nila nakasama yung isa ng kapatid. pagkatiwalaan, no? Bukod dyan, may pinag-awayan pa kayong iba ni Ate Susan? Wala na. Kaso lang, pag dumadaan kami sa bukid, tuwing may alitan kami, sabi niya, humanda kayo. Hindi kayo makaraan sa bukid. Dahil nga, siyempre. Akala niya, kaya na. Sabi niya, takot. Wala lagi kami tinatakot man. Bawal na kami dumaan sa bukid. Yung balikan lang natin, yung sinasabi niyong pagbibintang naman sa kanya na o chinachansingan, yung asawa mo, ano ba ang talagang ikinuwento? Talaga, ma'am. Kasama ko na sa awan ko. Sabi niya, John, sabi niya gano'n. Sa harapan ko mismo. Sabi niya, Anong reaksyon po ng asawa niyo? napahiya, ma'am. Kasi maraming tao eh. Ginawa po niyo yun? Ma'am, paano ko asawa niya? Eh, lagi niya ako nasa trabaho. Ano lagi sa trabaho? Wala ako na asawa nga niya, sabi niya may gusto sa kanya. Eh, ang gwapo na bayaw ko. Lahat ng panira niyo ginagawa Ma'am, niyo. kamukha nito, ma'am. Oh, paano Isang pagpapatunay po na talagang sikat na ang face-to-face dahil pati si B1 at si B2 pinagkakaguluhan na rin ngayon. Tawagin po natin ang mga kaibigan ni Susan na sina Tina at si Ruth. Ano naman ba ang alam nila sa kwentong ito? Pasok! Tina at Ruth, ano naman ang alam nyo sa kwento ng bisikleta? Sandali lang, preno muna ang bibig, preno lang po. Wala mga alam yan. Wala ka alam yan. Wala ka alam yan. Sandali lang. Wala ka alam mo. Pagka yan, hindi pa kayo tumahimik, ewan ko na lang. Ate Ruth, anong alam mo sa kwento? Parang walang mga Kasi pupunta siya doon, hinahanap Sinong niya. siya? Si Beng. Si Beng. Hinahanap niya si Susan. Ngayon, Sa inyo nagpunta? nagtatrabaho. Nagdaan, Magkakapit-bahay okay. po kasi kami eh. Nagtatrabaho siya doon sa kabilang bahay. Ngayon sabi niya, nasa si Susan? Sabi ko, nandun nagtatrabaho. Sabi ko gano'n. Tapos, iniwan niya yung bike na dala niya. Mamaya-maya bumalik siya. Magdarot naman, sinungaling kayo magdarot. Kinuha niya yung bike, doon niya sa bayo ko ibinigay. Doon pala niya isinanla, yung bike ng asawa niya. So sa simula pa lang, alam ninyo na ang kinuhang bisikleta at ang dalang bisikleta ni Ate Bing ay yung sa asawa Sa niya. asawa niya, Tama yun, pero- isinanla. Tama yun. Okay. Doon sa bayo ko. Saan ang galing ngayon ang kwento na sinasabi naman ni Ate Susan Kay Susan sa lang mismo. magkapatid Kay Susan na lang. ang dalang bisikleta ay yung sa bayaw? Kay Susan lang mismo, ma'am. Kay Susan mismo, wala nang ibang taong pinadaan. Hindi kasama Kasi hindi kami magagalit Tama yung ng sinabi ganyan. niyo. Kasi nagalaw yung bike niya sa bayaw niya. Bike. So yun, ma'am, kasi may... Hindi ba kayo napapagod na dalawa? Kasi parang ako napapagod Ma'am, sa kasi dalawa sinakal ngayon. namin to eh. Bilis yung magsalita. Dahil sa kanya, sinakal namin to eh. Muntik namin itong mapapatay eh. Walo kami magkapatid. Oo nga po, naiintindihan ko nga po, pero bakit kailangan umabot sa punto nga Sige, na ma'am. sasakalin nyo? Yung tama yung Hindi kay sila Rod, bawal sa sa bayaw, kanila, sa ma'am. ano, bayaw ko ang sinangla. Ate Tina, ano naman ba ang alam mo sa mga away na ito? Kaming tatlo, kumuha kami ng sa lotion. Ayun, di namin alam Pero yung kami, ibon. bayad na kami. Tapos ngayon, nasa lubong namin siya, nakiusap Matawagan siya yung na, Panginoon, sabi niya, Ginoo ko. Tina, sabi niya gano'n sa aming dalawa, Susan. Ano, ako na lang ang pupunta doon. Sabi niya, ako So lang kayo ay magbabayad. bayad na sa Oo, bayad na lotion? kami, siya na lang ang hindi pa nagbabayad. Ngayon, ang pinalalabas niyo sa kinuhaan namin ng lotion, nabayad na raw siya. Kami ngayon tuloy ang sinisingil, binubueltahan. Hindi ba ikaw Di ngayon, ang sabi ko, Dati Susan, hindi ka involved doon. Ba't na nakisali siya, ko? hindi kasi. Siya nga sinisingil. Hindi kasi, sa ako rin ang sinisim mo. So talaga, Ate Tina,
lotion. Ni minsan, hindi siya naghulog. Opo. Hindi talaga nagbayad. Hindi talaga. Ano yung sinasabi niya nagbayad siya ng 50? Wala siya talagang binigay. Wala ko siya alam din, mami. Kami ni Susan noon. Wala siya involved, ma'am. Kasama ako noon. Hindi siya involved, ma'am. Naglalakad kami na sa lubong mo kami. Hindi ka Hindi talaga kasama, nagbayad. ma'am. Ang sabi mo Kasi, lang ma'am, sa kami amin, lang talagang hindi dalawa naman magkasama. pera. Wala yan. Talagang Wala yan. Hindi ko Ay, nga bakit nagkausap yan. nasama bigla si Ate Tina? Iwan ko nga yun. Saka nga ako eh. Wala. Kami noon. Masinungaling. Masinungaling kayo, ha? Masinungaling. Ganito na lamang. So, naniniwala ka na hindi totoo ang sinasabi ni Ate Big. Ate Ruth, kanina, ayon sa aming research, sinabi po ninyo na ang bisikletang dala ni Ate Bing ay yung bisikleta ng bayaw niya. Bakit ngayon, nung nandito na kayo, iba po ang sinabi nyo? Yun nga po kasi... Hindi na alam yung bike ng bayaw ko kasi kasabit yun sa dingding eh. Paano yung manakaw? Ang taas-taas nung ano? Ang taas-taas nung babay. O yun naman pala, alam nyo naman pala, bakit yung binugbog? Sabi kasi yung Susan, sabi ng bayaw na, sabi lang Sandali lang. wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Hindi ka kasama ng pangkaluin. Sandali lamang po. Hindi tayo magkaintindihan. Kanina pa ako nagsasalita, sumasabay kayo. Dali ka eh. Huwag mo akong tuturuin. Huwag mo akong tuturuin. Huwag mo akong tuturuin. Yeah, ma'am. Hindi kayo mag-ingay. Last lang. Nakikinig lang kayo. Kayo kaya dito. Kanina pa ako nagsasalita, di ba? Habang nagsasalita ako, nagpapaliwanag ako, pinipilit ko kayong ayusin, kayo naman sabay-sabay nagsasalita. Sige, ma'am. Sige, ma'am. So paano tayo magkakaintindihan? Tanong ko lamang po kay Dr. Sayo, itong sinasabi di umano ni Ate Gigi na ginawa daw ni Ate Susan naman dun sa kanyang asawa na parang hinipo. Ito sabi niya parang biro ba o kung totoo man ito, paano po natin may papaliwanag yung ganitong behavior ng isang tao? May mga tao na tinuturing nilang harmless lang yun or biro. Pero depende kasi sa sitwasyon yan, tsaka depende kung gaano kayo magka-close ng taong binibiro mo. May mga biro kasi na hindi appropriate. Hindi tama na pati katawan na may katawan, pribadong parte, dadaanin mo pa sa biro. Lalo na kung pareho pa man din kayong may asawa at ikaw ay babae pa man din. At hindi siya magandang tignan. Hindi magandang tignan. Kahit na ito'y biro. Oo. Hans, para sa mga sausawero at sausawera, Pula o puti lamang ito. Make your vote count. Boto na! Halos walang ipinagbago. Mas marami pa rin ang kumakatig, ika nga, sa grupo ng pula. sa aming pong pagbabalik, mga kapatid, alamin po natin mula sa ating mga bisitang naglabo-labo na kung magkakaayos pa kaya sila o hindi na sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang po. Siguro malaking bagay din na iiwasan mo na yung mga bisyo kasi kadalasan pag may bisyo ang isang tao, mas madaling maniwala ang tao na kaya mong gumawa ng masama dahil sa bisyo mo. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group, Philip Stein, Placenta by Samstre, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition. Ito pa rin po ang Face to Face kung saan ang usapan po ay umikot sa nawawalang bisikleta na humantong na po sa sinasabing di umano pagchachancing daw ng isang babae sa isang lalaki. Nadamay na po sa gulong ito ang tatlong magkakapatid na galit po sa kanilang chismosang kapitbahay. Ano po kaya ang magiging ending ng kwentong ito, mga kapatid? Alamin po natin ang kanya namang huling hirit, Ate Bing. Ano po ba ang iyong mensahe sa iyong, sabi mo nga best friend? Unang-una po, ma'am, hiningi ko namin ng sorry po sa behavior namin magkapatid kanina. Kasi po, dala lang kasi kami talaga ng galit nila ba. Kaya si Susan naman, tinuring ko talaga siyang kapatid ba, higit po sa mga kapatid ko eh.
Kaya nga pahay ko lang sa kanya talaga na huwag sanang ulitin yung magbalita siya na malit ba. Dapat klaruhin niya muna bago siya magsumbong sa mga kapatid ko. Kung ano man yung mga naging alitan natin, huwag naman sanang gumawa ka pa ng lalo pa natin pag-aalitan na kasama pa yung mga kapatid ko. Kaya po sa kanilang trio tagapayo, sorry po talaga sa naging behavior namin kanina na galit talaga po kami. Maraming salamat, Ate Bing, sa ating mga panauhin. Mahalaga sa puntong ito na pakinggan ninyong lahat ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Sana po, isa-isip nyo ito, isa-puso, pakinggan. Simulan natin kay Attorney Ompe. Nakita po natin no, na ang galit po, pag inuna natin, masisira po yung relasyon ng magkakapatid, masisira yung relasyon ng pagkakaibigan. So gaya po ng sinabi nga kanina, pag may narinig po tayong balita, i-verify po natin kung totoo. Maganda po, kausapin po muna natin ng maayos. Hindi yung kara-karaka, tatalo na tayo agad, magiging violente na tayo, magagalit na tayo. So sana po sa susunod, yung mga chismis, wag pakinggan. At yung pong, ang pairaling po natin, yung mahinahon po natin na kalooban at pag-iisip. Maraming pong salamat, Attorney Dr. Sarah. Kay Susan, nakalikha ka, hindi mo man sinadya o sinadya mo, nakalikha ka ng isang malaking pananakit sa kaibigan mo. So sana alam mo kung ano ang damdamin niya ngayon, Kung sa iyo nangyari ito, na ikaw ay napagbintangan na nagnakaw, masakit din sa iyo yan, lalo na may mga anak ka na magdadala, Kung ano man ang kasalanan ng magulang, maaring sila ang magdusa or magdala sila ng kahihiyan at paghuhusga ng mga tao. So, sana gumawa ka din ng paraan para ma-undo yung, kumbaga maalis mo yung damage na nangyari sa kaibigan. Total magkaibigan naman kayo. Tapos si Bing naman, since hindi ka naman guilty, panahon din ang makakapagtuwid ng pangyayari na ito. So wala kang ginawang kasalanan, balang araw babangon mo rin ang pangalan mo at saka patunayan mo, ipakita mo ang kredibilidad mo sa mga tao. Siguro malaking bagay din ang iiwasan mo na yung mga bisyo kasi kadalasan pag may bisyo ang isang tao, mas madaling maniwala ang tao na kaya mong gumawa ng masama dahil sa bisyo mo. Maraming pong salamat, Dr. Sarah. Reverend Jerry. Mas magandang pakinggan yung mahinaon na tinig. Yung malakas na boses, nakakairita sa tenga. Wala kami sa problema ninyo, pero pati ako nasisiraan ng loob dahil yun sa lakas ng tinig ng boses na naririnig ko mula sa sakit na galing sa inyong puso. Kapag ito ay hihilumin natin sa mga mahinaon na pamamaraan ng pag-unawa at pagkatapos ng pag-unawa ng awa. Kasi pagkatapos ng unawa, may awa. At pagpapatawad. Sa ganito, alam natin, mabubuo tayo uli, magkakapatid, magkakaibigan, at pati ang magkakaibigan, magkakapatid ay maging buo. At lahat ay maging katulad natin dito sa Channel 5, sa ating face-to-face. Kapatid tayong lahat. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Sa punto po ito, gusto ko lamang pong malaman kung naisip po ninyo yung naging epekto nung nangyaring pagbigay ng maling kwento. Sana magkaayos na tayo. Wala namang kahinat lang to. Magkakapit-bahay tayo at dadakay sa lugar namin. At magkakasama kami ng asawa mo sa trabaho. Nandun lang ang aking ang gustong mangyari sa pagpunta natin dito. Narinig po ninyo yung sinabi ni Ate Susan. Kung naman amin, babaw lang ng ano ko eh. Pag galit ako sa isang tao ngayon, may wala naman sana mga kapatid ko yan eh. Kaya minsan naggalit sa akin eh. Kasi bakit nagpapauto-uto na ako, pero sila kasi involved lahat kasi kami involved kami walong magkakapatid. Kaya sila magdesisyon din sila. Pero ako, kasi nga magpanginoon nga, napapatawad ako pa kaya. Saka may pinagsamahan din kami. Sa akin na talaga, ayaw ko sana talaga siyang patawarin. Pero naliwanagan ako sa sinabi ni Father na sana huwag magpadalos-dalos sa bugso ng damdamin. Kasi nasaktan talaga namin itong kapatid ko. Hindi lang kami dalawa, 7 kami ng bugbog sa kanya. Pasa-pasa to siya dahil doon sa kwento ni Susan. Kaya nanginginig ako pasensya sa iyo dahil dito kapatid ko,
na nabastos na rin kayo kanina dahil hindi rin siya nakikinig sa'yo. Dahil galit na galit din siya kay Susan dahil sa nangyari. Pero kung tutusin, Naintindihan ko naman ang naging reaksyon malaking ninyo. bagay din si Susan sa kanya. Dahil kung may trabaho siyang may alam, sa asawa niya binibigay. Katulad nito. So kaya nyo na pong ibigay ang kapatawaran sa isa't isa. Ay, kaya, mabait naman yan, mami. Kasi nga lang yung pagkamali niya, yun lang talaga. At naliwanagan kayo sa sinabi ng trio tagapayo. Okay. Ate Susan, kaya ka nilang katawarin sa nangyari. Teka dyan. Aminan na po tayo mga ka-face to face. Anong aral po ba ang natutunan natin sa issue natin ngayong araw na ito? Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga salitang bibitawan po natin. Bago natin ibuka ang ating mga bibig, sana po ay iniisip muna natin yung mga sasabihin po natin sa ating kapwa. Mali din po ang tayo ay mamintang o magbintang sa kapwa natin. Lalo na po kung wala tayong pruweba dahil sabi nga nila, paganahin daw muna ang utak bago ang ating bibig. Dahil kung hindi, tsak daw po na marami ang mapapahamak. Sa natunghayan din po nating issue ngayon, naging totoo po ang makaluma, ngunit napakahalagang kasabihan na ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kung idinadaan lang po sana natin sa mabuting usapan, malumanay na pakikipag-usap, hindi po sana mauuwi sa ganitong kalaking gulo ang nagsimula lamang po sa simpleng sumbungan at chismisan. Maraming salamat sa aking mahal na co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Sa ating pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat, sa ating pong mga bisita na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid na walang sawang nanonood po sa amin araw-araw. At kung nais po ninyo maging sausawero at sausawera dito sa studio at sa internet, welcome po kayong lahat dito. Mag-email lamang po kayo. Ako pa rin po ang inyong ate Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Para po sa inyo to mga kapatid.